mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis. Kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagka niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan, naging bantog siya't makapangyarihan, iyong pinagpala, ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Magandang araw mga kapatid, halina't magnilay sa salita ng Diyos ngayong araw na ito. Isa sa mga nakakagulat na mga nabasa natin ay napakabilis sumunod ni Levi kay Jesus. Unang tawag pa lang ni Jesus, para bang
Walang ginagawa si Levi at tumayo agad at sumunod. Nakakapagtaka at matatanong natin bakit kaya ang bilis sumunod ni Levi. At sana tayo rin pag tinawag ni Jesus, napakabilis nating sumunod. Pero ano kaya yung nasa puso at isip ni Levi noong mga panahong iyon? Siguro hindi natin malalaman. Pero baka magkaroon tayo ng kaunting clue pag binasa rin natin yung unang pagbasa. Sa kwento po ng unang pagbasa, naroon si Saul, ang kabataang si Saul, na may hinahanap. Ang sabi dito ay naghahanap siya ng kanyang alaga na yung asno. At sa paghahanap niya, napunta siya sa iba't ibang bayan hanggang napunta siya sa bayan ni Samuel. Si Samuel natagpuan si Saul. At dahil naghahanap nga si Saul, ay nakita ni Samuel at doon ginawang hari. Na parang ganun-ganun lang. Nakakatuwa kasi itong pagkakataon ng paghahanap. Si Saul na may hinahanap na natagpuan ni Samuel, biglang para silang nagkita at pinag-adya ng Diyos ang kanilang pagkikita. At dahil doon, naging hari si Saul. Pwede kaya na ganun din ang nangyari kay Levi sa ating ebanghelyo? Na si Levi ay may hinahanap. Hindi man hayaga na sinabi na may hinahanap si Levi. Pero para bang nandun na siya sa naniningil na siya ng buwis, may pera siguro si Levi, marami siyang mga material wealth, no? Pero dahil may hinahanap siya, unang tawag pa lang ni Jesus, tumugon kagad siya. At hindi ba ganun din tayong lahat? Na may hinahanap tayo at kung natagpuan na natin, para bang napakasarap sa pakiramdam. Napakabilis ng ating pagtugon. Napakabilis ng ating pagbabagong buhay. Naalala ko tuloy, sinabi ni San Agustin, "Our hearts are restless until they rest in you, O God." Na tayong lahat, dahil may hinahanap tayong tinatawag na God-shaped hole sa ating puso, kapag natagpuan na natin yun, kapag natagpuan tayo ng Diyos, napakasarap tumugon sa Kanya at magbagong buhay. Kaya mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo ngayon ay, anong hinahanap mo? Ano yung matagal mo nang hindi matagpuan at hinahanap sa iba't ibang mga larangan, sa trabaho, sa pera, sa kaibigan, o baka naman sa love life. Hinahanap mo pa rin hanggang ngayon na hindi mo masatisfy. Pwede ko ba kayong imbitahan na i-consider, no? Isipin na hinahanap din tayo ng Diyos. Na sana kapag narinig mo yung tawag ni Jesus, tumugon ka agad-agad. Gusto ko pong tapusin ito sa isang kwento. Nung isang araw po, nagbigay ako ng talk sa Baguio. Malayo, ano? Puyat, pagod ako, kinakabahan ako dun sa talk na ito. Hindi ko alam kung bakit ako yung nandun para mag-talk. In short, maraming mga bagay na sinasabi ko, Lord, ano yung mission ko para sa araw na ito? Habang nagtutok ako, ito kinuwento na lang sa akin pagkatapos na nung talk. Habang ako daw ay nagtutok, merong isang waiter na nakikinig dun sa restaurant, dun sa kung saan kami nag-seminar. May isang waiter daw na nakikinig. Tapos, yung isang participant, tumayo, nilapitan yung waiter, at tinanong siya, "Brad, hindi ka Katoliko, no?" Sabi daw ng waiter, "Hindi po. Pero, babalik na po ako." Nagulat ako nung kinikwento sa akin yun na para bang hindi ko alam kung ano yung mission ko, pero narito ang isang tao na may hinahanap. At dun sa pagkakataon na yun, hindi ko alam kung anong narinig niya. I'm sure it was the Holy Spirit. Pero dun sa pagkakataong yun, naramdaman niyang tinatawag siya ng Panginoon at bigla siyang nagbabalik loob.
Kaya muli mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, anong hinahanap mo? At hindi kaya ang tanging makakasagot lamang ay ang Panginoon. Kaya tumugon tayo sa Kanya. Kung meron kang matagal ng pinagpapatagal pa, ngayon na ang hudyat para sumagot sa Kanya. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa pagtawag niyo sa amin, tulad ng pagtawag ninyo kay Levi. Kami pong lahat ay hindi natatahimik hanggat hindi namin kayo matagpuan. Nawa po ay patuloy ka magpakita sa aming puso na kami ay lalo't higit at madaliang tumugon sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.